lindol, sunog, tsunami, at malalakas na bagyo sa 2024 mararanasan raw natin? Halina't talakayin natin mga boss yung mga posibleng kaharaping trahedya o kalamidad ng ating bansa sa susunod na taon, gamit yung mga prediksyon ng isang sikat na babaeng psychic na si Rudy Baldwin. Pag-uusapan natin sa videong ito kung ano ba yung mga nakikita niya na mga mangyayari sa bansa natin sa susunod na taon para makapaghanda o ingat tayo sa anumang pwedeng mangyari sa mga buhay natin. Pero bago ang lahat, paklik naman ako mga boss ng mga subscribe at like button nyo kung gusto nyo ng mga video na gaya nito para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Sa mga hindi nakakakilala kay Rudy Baldwin, ay isa siyang kontrobersyal na personalidad na nakilala online sa kanyang mga social media post na naglalahad ng mga pangitain o panghuhula sa mga di umano ay pangyayaring magaganap sa hinaharap. Mas lalo rin siyang nakilala o mas dumami yung mga followers niya nung ipalabas yung mga hula niya sa KMJS at Rated K. Ilan lang sa mga prediksyon o pangitain niya na nagkatotoo ay yung pagputok ng Bulkang Taal sa Batangas noong 2020 at pagpanaw ng sikat na vlogger na si Lloyd Cafe Cadena. Pero mas sumikat o mas nakilala talaga siya nung mahulaan niya yung pagkamatay ni NBA superstar Kobe Bryant, na ayon nga sa post niya sa Facebook ay meron nga raw isang sikat na atleta ang maaaksidente sa isang sasakyang panghimpapawid, which is yun nga yung nangyari kina Kobe Bryant na nag-crash nga yung helicopter na sinasakyan nila. At dahil nga dito sa mga prediksyon na nagkakatotoo ay mas dumami yung mga followers niya o yung mga naniniwala sa kanya. Ngayon naman ay pag-uusapan naman natin kung ano ba yung mga nakikita niyang posibleng mangyari sa bansa natin sa susunod na taon. So ayon nga kay Rudy Baldwin ay ang 2024 is a year of worst and massive event in history. Ibig sabihin ay mararanasan natin sa susunod na taon ang mga pinakamalalakas na kalamidad na hindi pa natin nararanasan sa mga nakalipas na taon. At isa na nga raw rito ay yung mga malalakas na bagyo na tatama sa bansa natin sa susunod na taon. Ayon nga sa prediction niya ay merong 5 malalakas na bagyo ang tatama sa bansa natin at karamihan dito ay tatama sa Kabisayaan. Kaya palaging maging alerto at handa tuwing merong bagyong darating sa mga lugar nyo, dahil bigla-biglang lumalakas ang bagyo o tumataas ang mga tubig dagat. Gaya nung nangyari sa Tacloban nung bagyong Yolanda na sobrang raming namatay dahil hindi sila nakapaghanda o hindi nila inaasahan na tataas nga ng husto yung tubig dagat. Kaya pag sinabing magsilikas na kayo, ay lumikas na kayo para masiguro nyo yung mga kaligtasan nyo. Meron din daw bagyong tatama sa Luzon na magiging super typhoon sa susunod na taon at magiging mas malakas pa ito kesa sa bagyong Ondoy na nanalasa sa Luzon noong 2009. Magkakaroon rin raw ng maraming mga lindol sa gitna ng karagatan na magre-resulta naman ng pagkakaroon ng tsunami sa Kabisayaan at marami ring mga kalsada ang mabibiyak dahil sa mga lindol na ito. Bilang isang bansang nasa Pacific Ring of Fire ay malaki talaga yung tsansa na magkatotoo nga ito dahil marami tayong mga aktibong bulkan at mga fault line sa bansa natin na bigla-biglang gumagalaw na nagre-resulta naman ng mga paglindol. Tsaka napansin ko rin na mas madalas ngayon ang mga lindol hindi lang sa bansa natin kundi pati na sa ibang mga bansa. Maraming mga gusali yung gumuho, mga kalsada o lupaing nabiak at maraming buhay na nawala. Nakikita rin ni Rudy Baldwin na magkakaroon ng mga insektong nagliliparan sa Baguio City na gaya na nangyari sa Australia. Nakikita rin niya ang posibleng pagpasok ng Nipah virus sa bansa natin na siyang kumakalat ngayon sa India. Pag nagkataon ay magiging mas malala nga raw ito kesa sa nakalipas na COVID virus na unang kumalat noong 2019 sa bansa natin. Ayon kasi sa mga eksperto ay isang milagro na lang raw pag nabuhay ka pa pag dinapuan ka ng virus na ito na galing sa India. Meron rin raw isang sikat na lalaking vlogger ang maaaksidente sa susunod na taon
dahil lang sa content na ginagawa niya. At dahil nga sa aksidenteng ito ay hindi na nga raw niya magagawa yung mga bagay na nagagawa niya dati. Parang mababaldado o mapaparalyze nga ata itong vlogger na to dahil lang sa kagustuhang gumawa ng content at kumita ng pera. Sa dami kasi ngayon ng mga vlogger ay kailangan mong gumawa ng mga kakaibang bagay para lang mapansin ka ng mga tao at panoorin yung mga video mo. Kaya karamihan sa mga vloggers ngayon ay mga buwis buhay o delikado yung mga content para lang panoorin ng mga tao. Nakikita rin ni Rudy Baldwin na hindi lang bagyo ang maraming tatama sa Luzon kundi pati nasunog. Lalong-lalo na sa mga lugar ng Quezon City, San Andres, Burgos, Parañaque at Binondo. Meron nga raw rin isang sikat na istasyon ng TV o radyo ang masusunog sa susunod na taon. Taon-taon naman talaga ay maraming nasusunugan sa Luzon. Pero base sa pagkakaintindi ko sa pangitain ni Rudy Baldwin ay mas magiging marami o mas malala yung mga sunog na magaganap sa Luzon sa susunod na taon kesa sa mga nakalipas na taon. Isa pang nakikita niyang pangitain na mangyayari sa susunod na taon ay ang pagkakaroon ng maraming disgrasya sa kalsada gamit ang mga e-bike. Ayon kasi sa mga eksperto ay mas rarami ang mga electric vehicle o e-bike sa susunod na taon dahil na rin siguro sa taas ng gasolina. Mas maraming e-bikes, mas malaki yung tsansa na mas marami yung madidisgrasya. Tsaka wala pa kasi sa batas na kailangan mo ng lisensya pag gumagamit ka ng e-bike. Kaya mas marami talagang kukuha ng mga ganitong sasakyan para makaiwas sa hassle ng pagkuha ng lisensya. At pag walang lisensya, ibig sabihin ay wala o kulang rin yung kaalaman ng driver ng e-bike tungkol sa mga batas trapiko na magre-resulta naman sa pagkaka-aksidente nito. Isa pang pangitain na nakikita nga raw ni Rudy Baldwin sa susunod na taon ay ang pagpanaw ng isang sikat na babaeng artista. Meron na din ganitong pangitain si Rudy Baldwin dati, kung saan mahulaan nga niya yung pagkamatay ng tinaguriang jukebox queen na si Claire de la Fuente. Kung saan sabi niya sa post niya sa Facebook page niya ay merong 3 showbiz personalities ang mamamatay at isa na nga doon ay si Claire de la Fuente. At yun nga yung ilan lang sa mga pangitain ni Rudy Baldwin na nakikita niya na mangyayari sa bansa natin sa susunod na taon. Alam ko, marami ang bumabatikos sa mga pangitain ni Rudy Baldwin dahil parang tinatakot niya ang mga tao. Pero imbis na matakot tayo, ay gamitin natin tong mga pangitain niya para mas mag-ingat at handa sa anumang sakuna na darating sa mga buhay natin. At laging huwag kalimutang magdasal o manalangin sa may kapal na huwag tayong pabayaan. Tsaka panoorin nyo rin yung buong prediksyon ni Rudy Baldwin sa YouTube channel niya. Ilalagay ko sa description sa baba yung link ng full 1 hour plus video niya.